Hello guys! Magandang buhay! Eto na po yung part 2 ng ating pagsasaka episode. At dahil pang 3 days na ngayon mula na nakapagsabog tayo, so samahan niyo ako at ating bibisitahin at titignan natin kung tumubo na ba ang mga ipinunlang binhi. Tara! Sa pangatlong araw, ganito na yung ating makikita. So natubo na yung mga binhi. At base sa advice ng ating mga nakakatandang farmers, after 3 days na mula nung nagsabog tayo, kailangan nating mag-spray ng pamatay ng damo. Ang purpose naman na ito ay para yung mga buto-buto ng damo na naiiwan nung pag-land preparation ay mamamatay na at hindi na itututubo. Ayan, so shout out kay Uncle Bubong na siya yung lagi nating naaasahan. Laging on the go, So, parang pangalawang tatay na namin yan. Kapitbahay lang din namin sila. So, ayan guys, pagkatapos ng 10 araw, ganito na yung itsura ng ating taniman. So, medyo mataas na yung ating mga pananim. Ganito na yung itsura niya. So, buti na lang talaga at umulan at nagkaroon ng tubig. At dahil pang 10 days na ngayon ang ating tanim, so magpapa-spray tayo, may dinalang medisina yung kapatid ko nang umuwi. Estudyante siya ng agriculture. Organic ito siya na medisina. So, itatry nating gamitin. Halos sa mga palayang ginagamit ngayon ay mga synthetic na medisina, So, gusto kong itry, maiba. Gusto kong itry ng organic yung ating gagamitin. Although hindi naman natin maiiwasan na gagamit talaga ng ibang medisina na hindi organic, Kasi sa kagaya ng insecticide, wala tayong na-prepare noon na organic. So, synthetic pa din yung ating gagamitin. Pero, itry natin na hindi masyadong gumamit ng medisina sa tanimang ito. So, parang nag-experiment na din tayo. Pero kung meron po kayong mga suggestions, pwede po kayong mag-comment down below at babasahin po natin yan. So in 1 month, taran! Ayan, magugulat kayo sa bilis ng paglaki ng ating palay. Pero mabilis lang naman talaga palakihin yung mga palay. Mas mabilis pa to kaysa sa paglimot sa ex mo. So makikita natin ang tataba ng ating mga palay. Di na nga tayo naglalagay or nag-i-spray ng kahit anong pampataba, nag-aabono para maiwasan yung likis-likis ang tawag sa amin. Pero pagdating ng 2 buwan, ayan, hindi din naiwasan dahil nga sa katabaan ng ating palay ay nagkaroon ito ng sakit na likis-likis ang tawag kasi sa amin yan. Ito yung leaf folders. At dahil hindi na kinaya ng ating insecticide na ginamit, so ang ginawa na lang na solusyon tinabas yung ating palay, So baka magtaka kayo paano yan mamumunga. Mamumunga pa din naman yan kasi sa taas lang naman yung pinuputol. Pero siguro kayo din nagtaka, So pareha lang tayo. Kasi first time ko rin nakakita ng ganyan na yung palay hindi pa namunga, tinabas na. Ayan, so pagdating ng mahigit 2 buwan, ganito na, namunga na yung ating palay. So, makikita natin, ito yung mga may tinabas, Makikita natin, maayos naman na namunga ang ating palay kahit na tinabas yung nasa itaas na parte ng tanim, And wala kang makikita madaming damo sa ating palay, And so, ang gandang tignan lalo at madami at maganda yung kanyang pamumunga. Matataba pati siya, Dahil matagal na nga hindi na-cultivate itong lupain ito. So, madami na ang nutrients na nasa lupa na tinaniman natin ng palay na ito. Pagdating ng 3 buwan, ganito na itsura ng ating palay. So, ang ganda niyang tignan, So, nagba-brown na siya. Sabi ng nanay ko, next week, pwede na ito siyang anihin. Masaya na sana at nakikita mo yung palay na ganyan, kaganda. Ngunit sa isang iglap, isang umaga, ganito ang tumambad sa amin, So, yung magandang palay kahapon na ating nakunan, ay ganito na ang itsura ngayon. So, ayan. Hindi natin kontrolado yung mga ganitong pangyayari. Sa sobrang lakas ng ulan at hangin kagabi, nagkatumbahan yung ating mga palay.
Ito talaga yung malungkot na parte ng buhay ng isang magsasaka, no? Yung madadaanan ka ng kalamidad, bagyo, at masira yung mga pananim. Pero despite sa mga nangyayari, malaki pa din yung ating pasasalamat dahil yung nasa kabilang taniman ay hindi naapektuhan at yung 4 lang na kahon yung nasa malapit sa bahay yung nagkatumbahan. So, ang ginawa na lang natin ay inaani, no? Yung mga nagkatumbahan na palay kasi pag hindi ito inani, mabubulok ito. Dahil may tubig yung ating mga kahon, no? Kinuhanan na nga natin to ng tubig, yung mga kahon na ito, ngunit meron pa ding natitira. So, pag hindi ito inani, ay mabubulok itong mga to at hindi na mapapakinabangan. Ayan, shout out kay Uncle Ikoy, no, na siya pa din yung nagrepresenta na siya ang maggagapas ng palay na yan kahit na nagkatumbahan na. So, papasalamat tayo dyan dahil mas mahirap yan siya tabasin kesa sa yung mga nakatayo pang palay. Yung mga may arthritis, hindi talaga pwede sa ganyan dahil masyadong masakit yan sa balakang. At pagkatapos nito anihin, so ipinatracer ito agad at para maibilad na kasi pag hindi ito naibilad agad dahil may tubig siya, baka hindi na ito mapapakinabangan din dahil tutubo yung palay na ito. Baka makapag-desisyon ka na lang din na itanim na lang ulit. Ayan, so kinabukasan agad itong pinatracer, no? So ayan yung nanay ko naglilista. So, ipapahuli na lang natin yung nasa kabilang palayan dahil kulang pa sa araw yung bago ito anihin. So, shout out sa mga nag-tracer, no, na pinangungunahan ni Kuya Jomar. So, pang ilang araw na ngayon, tapos na yung pag-aani. So, binibilad na, no, pati yung nasa ibang bahagi na yung maayos naman at hindi natumba, okay na. Na-tracer na, so ibinilad na din yung iba at saka pagkatapos ay ilalagay na lang dito sa imbakan at kukuha na lang ng ipapagiling para maging bigas. So hindi natin ito isabay-sabay lahat at hindi din natin ito ibebenta. So kukonsumuhin lang natin ito. Hindi tayo magbebenta muna. Nasa 20 plus kasako yung ating nakuhang palay, no? So ang dahilan kung bakit ayaw kong magbenta ng palay dahil napakamura nito pagdating sa market. Sa katunayan, nagtatanong-tanong tayo kung magkano na nga bang kilo ng palay ngayon. So naglalaro lang ito sa 17 to 19 per kilo. Hindi ito umabot ng 20. Tapos kapag ito naman ay bigas na at binili natin sa market, ito ay sa kasalukuyan yung price na ito ay nasa 50 o 50 mahigit. So, grabe yung mahal ng bigas. Kaya sana naman mabigyan ng pansin yung mga magsasaka, no? Mabigyan ng prioridad, hindi yung puro traders na lang yung kumikita. At saka yung mga naghihirap na mga farmers simula't simula ay lugi pagdating sa bentahan neto sa market. Yung ibang farmers naman kaya napilitan silang ibenta yung mga ani nila dahil utang yung mga pinang-finance nila nung sila'y nagsimulang magsaka. So wag naman sanang dumating sa punto na konti na lang yung ating mga magsasaka na magbebenta ng kanilang mga aning palay. Wag sanang dumating sa punto na aasa yung ating mga kababayang Pilipino, no, sa importasyon. So maraming salamat sa inyong panunood sa aking video. Kung meron man kayong ika-suggest, just comment down below at atin niyang babasahin. Bye-bye!